Guys, good morning sa inyong lahat. Magandang araw. Nandito tayo muli para sa ating bagong video para sa ating caregiving series with Lola Jetta. Ito siya. So guys, ngayon dito sa Israel is morning pa lamang. Tapos na siyang maligo. Si Lola, napaliguan na natin. Nalinis ko na rin yung aming room. Nagbalde tayo doon as routine natin yung araw-araw. And then, pinagpahinga muna natin siya after maligo. Dahil may konting struggle sa CR. And then, habang nasa bed siya, nagdilig, nagwalis sa paligid. So, katatapos ko guys, at pati yung naglaban na rin tayo. Habang nagwawalis, nagdidilig, nakasalang yung labahin natin sa washing machine. At lahat yan na isampay na, kaya nga si Lola naman ngayon ay kakain na. Okay? So, samahan ninyo ako guys. At ibibigay natin yung gamot niya at yung food niya. Si Lola pala guys ay hindi na kumakain ng solid food. Liquid na lang talaga siya nakadepende. At yung doktor niya ay nag-prescribe ng Ensure. Yan yung pangalan ng milk na may iba't ibang flavor gaya ng vanilla, cafe, chocolate, etc. So, kay Lola, ang gusto niya yung chocolate, sometimes vanilla. At yun nga pala guys, kaya rin ako naggawa ng video para ipaalam sa inyong lahat, sa mga nakakakilala kay Pininit, kung natatandaan ninyo yung first content natin na transferring, siya yung model natin gamit yung lifter, di ba? At wheelchair, etc. So, anak yun ni Lola, ang case niya ay Down syndrome. At sa kasamaang palad, nung July 5, na maalam na siya. At hindi siya dito na maalam guys, kundi sa ospital. Bali, Wednesday ng hapon, dinala siya doon sa hospital, and then nung Friday night na maalam na siya. So nakakalungkot man, pero kailangan nating tanggapin at magpatuloy sa ating buhay dahil Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat. Okay? So ngayon guys, nandito si Lola sa atin at siya ay 95 years old. Nung dumating ako guys, actually 87 pa lang siya. At ang talagang alaga ko ay si Pininit. At kung kaya rin nila ako kinuha noon, ay para talaga kay Pininit. Kaya nga lamang si Pininit, although siya ay Down syndrome, kaya naman niyang able pa siya, kumbaga. Kaya niya pang pumunta sa CR mag-isa, kumain mag-isa. Assist lang, bigyan. So, siguro, kaya minabuti ng pamilya, since wala nga silang kasama sa bahay at Down syndrome nga yung case niya. Pininit, si Lola naman ay 87 at may Parkinson na rin. So, yung visa ko ay napunta kay Lola. Hanggang ngayon, awa ng Diyos. At 2 years ago, si Pininit ay kinuhaan ng sarili niyang caregiver. Nagdesisyon ng pamilya sa paniwala na kailangan na ni Pininit ng isang tao na tututok sa kanya, which is yun nga ang nangyari. Kaya yung pag-aalaga natin kay Pininit ay na-stop ng 7 years. Ganun pa man, yung 2 taon na yun ay tumutulong tayo syempre. Pero hindi na ganun yung care na naibibigay natin, yung diskarte sa pag-alaga, kung hindi yung may caregiver na niya mismo. Tagapag-alaga niya. Pag need lang ng help, tumutulong tayo. So, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at sa tingin ko bilang tao naman, siya ay nasa langit. Bakit? Ang puso niya ay malinis, ganun din ang kanyang isip, como nga Down syndrome. Pure and innocent, di ba? So, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ganun pa man. At dalangin ko naman na si Lola ay makasama ko pa ng ilang taon hanggang sa matapos ko naman ang ating mga pangarap sa buhay at mga pangangailangan din. So, ganun nga guys. At ipagkaloob ito sa akin ng Panginoon Diyos. At
Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. So, pag-pray nyo na rin ako sa lahat ng aking mga subscribers. Panalangin natin na medyo magtagal pa tayo dito sa ating trabaho. At dahil naman dito sa ating channel, ayan, nakakapaghatid rin tayo ng biyaya na ating natatanggap mula sa Panginoon sa pamamagitan ng aking sweldo rito kay Lola. So, ganun lamang guys. Unahan ko na, hindi pa ako magpapaalam. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Sa mga napadaan lang dito at hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Please support this channel. It's a friendly channel at sama-sama tayo sa ating munting kasiyahan kapag tayo namamasyal sa ilang mga mahalagang lugar dito sa Israel. At gayon din kung minsan nagbibigay tayo ng konting bayaya nga ang ating pa-GCash event. So, follow nyo rin ako sa Facebook para updated kayo sa tuwing tayo ay may mga pa-GCash. Okay? So, guys, support nyo ako and mag-aya pa tayo ng ating mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay. Kahit nasa ang panig ng mundo yan at ng Pilipinas, pwedeng-pwede yan. Pasalihin din sila, gaya ninyo. Okay? At may awang Diyos, tuloy-tuloy ang ating pa-GCash. Meron tayong kakayahan na mag-share ng konting biyaya. Okay, sige. At bibigyan ko muna si Lola ng kanyang pagkain. Watch lang kayo ng konti. So guys, nga pala, yung naging case pala ni Ante as warning na rin, ay hindi pneumonia kasi. Pero ang cause niya is hindi virus. Pagkasamid. Kumbaga nahirinan, and then yung tubig or food, instead na sa stomach bababa, ay napunta dun sa lungs. At syempre, hindi naman natin malalaman agad yan, kung kaya nga nagkaroon siya ng pag-ubo, and then later on, nahirapan na siya huminga, which is yun na yung nagtulak sa aming lahat na dalhin siya sa ospital. But it's a little bit late nang nasa ospital na siya. At yun na nga, nung Friday, Wednesday, and then Friday night, na maalam na si Pininit. Na maalam na. So, ganun. So, para sa ating mga alaga, sa kagaya kong caregiver, napakahalaga yung proper position kapag tayo ay nag-i-introduce ng food o nagbibigay ng pagkain or inumin sa ating pasyente. Ganon din sa ating mga kamag-anak na kung sino man sa inyo na may inaalaga ang may edad na, lolo, lola, nanay, tatay, at iba pa na may sakit, napakahalaga na nasa tamang posisyon ang inyong pasyente or inaalagaan kapag tayo ay nagbibigay ng pagkain. Okay? Kasi magiging life-threatening din talaga siya, hindi siya biro. Okay? So, yun lamang ang aking masishare. Anyway, sabi nga naman, lahat ng pangyayari dito ay nalalaman ng Diyos. At sa partikular na issue ng pagkamatay, syempre may mga dahilan para mangyari yan. Gayon din naman, bakit tayo isinilang dito sa mundo, may dahilan din yan. Tama? So guys, teka lang, subukan ko muna si Lola. Guys, ito yung Ensure na iniinom ni Lola. Actually, kay Pininit ito eh. Vanilla kasi gusto niya. Tsaka nung caregiver niya. Pero actually, si Lola naman ay chocolate. Since iniba na nga tayo ni Pininit, so sinisikap nating maubos niya itong Ensure bago tayo bibili ng bagong supply. Okay? So, ito siya. Ensure. Sasabayan din natin guys ng kape. Dahil hindi pa tayo nagkakape sa araw na ito. Nauna tayong nagtrabaho. Wala rin akong appetite kumain kung hindi ako pinagpawisan.
Ito nga guys, si Lola is 95 years old at nag-less na siya ng pakikipag-communicate. Ayaw niya na, loner na siya. Hindi kagaya dati, madaldal siya. So, due to old age, nagbago na rin yung physical, niya, pumayat na, malaki na ang pinayat niya. Pero malakas pa naman kumain at malakas pa. At yun nga guys, so hindi ko na to kahabaan pa ang ating video para sa ating caregiving series with Lola Jetta. So guys, muli, please subscribe to this channel sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe. Sa mga nakasubscribe, manatiling nakasubscribe, please. And help nyo pa ako na magpa-subscribe, guys. So, nawa, marami tayong pagsasamahan sa pagtulong, kasiyahan, at pamamasyal. At talakayan na may kabuluhan. Okay? So, guys, ako naman, pagdating nga pala sa Biblia, hindi naman tayo expert dyan dahil unang-una hindi naman tayo talaga nagtungo sa isang paaralan upang mag-aral nito. So, ang isinishare ko lamang sa inyo ay yung aking nalalaman mula pa noon at so, sa panahon na ako ay may pagkakamali, especially during live, minsan nababanggit natin ng isang salita na hindi pala tama So, talagang tama tayo ng pag-aakala. So, ako naman ay tinatanggap ko ang aking pagkakamali at yan naman ay ating itatama. Kagaya nitong huli na tayo ay nasa Capernaum, may isa tayong subscribers na nagmalasakit sa atin at tayo ay kanyang tinama sa tamang paraan. Nag-message siya sa akin at ito ngang si Juan na isa sa 12 disciple ng Panginoong Jesus ay ibang tao doon sa Juan Bautista na nagbinyag kay Jesus. Okay? So, si Juan doon sa isa sa mga disipulo ay siya yung nakahilig sa dibdib ng ating Panginoong Jesus sa Last Supper. Okay? Yung pala yun. And then si Juan Bautista, yung pinsan nga ni Jesus sa mother side, kay Mary at yung kay Elizabeth naman ang nanay ni Juan Bautista. So magkaiba pala yan guys. At maraming salamat sa nagtama sa akin, sa isa sa ating mga subscribers. Kagaya rin naman nung tayo ay nasa Sea of Galilee, nagkamali tayo out of excitement, etc. Nabanggit natin na ang Panginoong Jesus ay gumamit ng ang Panginoong Hesus pala ay nagpakain ng 5 tinapay, gamit ang 5 tinapay, 2 isda sa 5,000 tao after ng kanyang sermon doon sa bundok na yan. At mapuntahan natin yan So ngayon naman, itinama na natin yan, nabanggit lang natin nun ay 1 tinapay at 2 isda. So, napagtanto natin, mali pala yan. 5 tinapay para sa 5,000 katao at 2 isda. And then, ito namang nakaraan natin, nabanggit natin na si Juan ay si Juan Bautista. Hindi po pala yan. Si Juan Bautista na nagbinyag ay ibang tao doon sa Juan, na kapatid ni Santiago, mangingisda po sila. Si Juan na isa sa disipulo ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. So yun lamang guys, naklaro na natin yan. At tayo naman palagi ay open for suggestion, comments, at correction. Para mas lalo tayo. Maganda nga po yan, nagkakaroon tayo ng talakayan, private man or public, ina-accept po natin yan, niyayakap. Dahil ako po ay buong pagpapakumbaba na nagsasabi sa inyo na ako ay hindi naman expert pagdating dyan. At tayo'y may edad na rin at kung minsan na mahina na rin ang ating mga memorya, plus maaaring mali nga tayo. So, nung may nag-message sa atin at nagmalasakit, nag-research tayo at napatunayan ko na ako nga ay mali
at siya ay tama. Okay? So, ako ay labis na nagpapasalamat at alam niya yan kung sino siya kung mapapanood niya ito. So, si Juan Bautista ay iba dun sa Juan na nasa DC, 12 disciple ng ating Panginoong Hesus. Okay? Tapos, 5 tinapay, 2 isda ang pinakain ng ating Panginoong Hesus para sa 5,000 tao. Yan ang ating mga pagkakamali na ating itinama. So guys, yun lamang at maraming salamat. Thank you for subscribing. Manatiling nakasubscribe. Help nyo pa ako. Okay? So, bye-bye. God bless everyone. Bye.